My countrymen, as of the 21st of this month, I signed Proclamation number 1081, placing the entire Philippines under martial law. Ika-21 ng Setyembre taong 1972 nang ideklara ni dating Pangulo at diktador na si Ferdinand Marcos Sr. ang batas militar. Ayon sa mga historians at nakaranas ng martial law, paraan daw ito ni Marcos para manatili sa poder ng kapangyarihan. Makalipas ang 49 na taon, sariwa pa rin sa mga naging biktima ng human rights violation ang sakit na dinulot ng rehimeng Marcos. Isa sa mga dinukot at hindi na lumitaw noong panahon ng batas militar ang mongheng si Don Carlos Tayag mula sa Angeles City. Ayon sa kanyang kapatid na si Nick Tayag, hindi mabubura ang kanilang pighati at pangungulila sa kapatid na isang monghe na dinukot di umano ng militar noong August 27, 1976. Ating mag-report kay kami, kaya niya naman na ikid deng medo. So, ima ko ang point tatang ko, mentala, they made the rounds of the military camps asking nung at kareng kampo. Ang kabalen na si Don Carlos Tayag ay hindi lamang umano mataas ang pagpapahalaga sa espiritual na buhay, kundi may pagkukusa rin ito na pagmalasakitan ang mga miyembro ng komunidad. Ayon kay Nick Tayag, maaring paghambingin ang senaryo noon at ngayon dahil sa takot na magsalita laban sa mga may kapangyarihan. Hiling nila sa mga institusyon gaya ng simbahan na may integridad na magpatotoo sa totoong mukha ng martial law ay magsagawa ng komprehensibong programa na tapatan ang mga social media influencer na iniiba ang kasaysayan. I want them to be the one who will speak out kasi there are wala ng institutions na sumasalungat sa powers that be. Ang church is the only remaining institution which is credible na pwede magsalita. Isang misyonaryo rin noong panahon ng batas militar si Sister Cecil Ruiz na miyembro ng human rights group na Karapatan Central Luzon. Sa pagiging lingkod simbahan at komunidad umano niya, nasaksihan niya ang pang-aalipusta sa karapatan ng mga katutubo at mga magsasaka noong batas militar. Former Bishop Labayen, doon ko naranasan talaga yung hirap ng mga magsasaka, mga mangingisda at mga katutubo. Kasi nakapunta ako sa mga bahay-bahay nila at nakausap ko yung mga tao. Buo ang pag-asa ni Sister Ruiz na mulat ang Pilipino sa intensyon ng administrasyon ngayon na burahin ang madilim na kasaysayan ng martial law. Dahil sa salita pa mismo umano ni Presidente Rodrigo Duterte, iniidolo ang isang diktador na pangulo. Walan ng pag-asa. Kaya may pag-asa pa tayo na mababago ang ating sitwasyon. Pero sana ang mga leaders natin, ang tulad ni Duterte, na nagiging diktador at mas diktador pa kaysa sa Marcos ay mapalitan na. At wakasan na ang kanilang pagiging diktador. Salamat po. Mampuha na lang po ako ng mga... Panawagan ng mga naging biktima ng pandarahas ng batas militar ni Marcos, huwag sanang kalimutan at huwag hayaang maulit na bumalik ang Pilipinas sa madilim na kasaysayan. Paulo G. Santos, CLTV News.